Kilala ba ninyo ang halaman na ito? Ang tinatawag na pinakamapait na halaman sa mundo. Baka meron ka sa bakuran mo nito, ngunit hindi mo alam na marami palang nagagamot nito. Kung gayon, para sa iyo ang video na ito. Mga lihim, mga alamat, agimat, anting-anting, mga panaginip, mga kababalaghan, mga orasyon, mga hindi nakikita, mga ugali, mga pampaswerte, mga hindi pangkaraniwang nangyayari, ating tatalakayin dito sa Talino at Kaalaman. Talino at Kaalaman. Ano nga ba ang mga pinipisyo at mga sakit na nagagamot nito? Ang serpentina ay sagana sa mga tropical at subtropical na mga leyon sa buong mundo, kabila ang Europe, Africa, Asia, Australia, Central at South America. Ito ay isang kaaya-aya at makahoy na evergreen shrub na may katas. Nagtatagla ito ng mga dahon na may hugis elliptical o oval na may berdeng kulay sa itaas at maputla naman sa ibaba. Mayroon ditong maliliit na puting bulaklak na namumunga mula sa mga terminal cluster. Ang mga ito ay gumagawa ng maliliit na hugis itlog, mataba ng mga putas na humigit kumulang 1/4 pulgada ang haba. Kapag uminog, nagiging makintab na purple black ang kulay nito. Ito ay kilala rin sa tawag na Indian snake root. Dito sa Pilipinas, kilala rin ang serpentina na mabisang gamot sa iba't ibang sakit. Kung ikaw ay kasalukuyang gumagamit ng halamang serpentina o may balak na gamitin bilang alternatibong gamot, maaaring tapusin mo ang bidyong ito upang malaman mo ang tama at wastong paggamit, dahil hindi sa lahat ng oras ang halamang gamot o herbs ay nakakabuti sa lahat ng tao. Meron din itong masamang epekto. Ang serpentina ay halamang gamot na kilala bilang hari ng mga mapapait. Sa kabila ng hindi kaaya-aya ang lasa nito, ang serpentina ay madalas na hinahanap ng mga taong may sakit na diabetes dahil sa epektibo nitong pagpapababa ng blood sugar. Ang halamang gamot ito ay maaaring gamitin na siya lamang o kaya ihalo sa pagkain para mabawasan ang mapait na lasa. Dito sa Pilipinas ay kilala ang halaman na ito bilang serpentin o may scientific name na Andrographis paniculata. Ang tradisyonal na halamang gamot na ito ay hindi lamang kilala dito sa atin, kundi pati na rin sa bansang Sri Lanka at iba pang bahagi ng Southeast Asia. Taong 1911, ang doktor na Sfiguri ay nag-aral tungkol sa purong katas ng halamang gamot na serpentina na tinatawag noon na bitter principle. Ayon sa resulta ng kanyang pag-aaral, ang bitter principle na ito ay nakapagprotekta sa atay ng tao. Noong 2006 naman, may isang pag-aaral na isinagawa sa katas ng halamang gamot na serpentina. Isa sa mga natuklasan sa pag-aaral na ito ay ang isa sa aktibong sangkap ng bitter principle na kilala sa tawag na andropolide, isang sangkap na antioxidant at anti-inflammatory. Ang pagkakadiscovery ng sangkap na ito ay sang-ayon sa naunang pagsusuri na isinagawa ng mga dalubhasa sa halamang gamot. Dito sa ating bansa, matagal nang naniniwala na ang serpentina ay may kakayahang gamutin ang iba't ibang karamdaman tulad ng pagtatae, lagnat, infeksyon, typhoid, pangangati at mga sakit sa balat, sakit sa atay at kanser. Ang mga Chinese ay may mga pag-aaral din na nagsasabing ang serpentina ay may sangkap din na pang-iwas sa pamumuo ng dugo o paglapot nito. Nakakatulong ito para makaiwas sa pagbabara ng mga ugat sa puso ng tao. Nakakapagpababa rin ang presyon ng dugo ang serpentina. Narito pa ang iba pang mga sakit na kayang gamutin ng serpentina. Para sa pagtatae, ang serpentina ay mabisa sa pagkontrol ng pagtatae. Ang mga matatanda kapag nalaman na nagtatae ang kanilang mga apo, gagawa sila ng tsaa na gawa sa dahon ng serpentina. Paano mo gagawin ang tsaa? Kumuha ka ng 5 piraso ng dahon nito. Ilaga mo sa isang tasa ng tubig. Gawin mo ito ng 3 beses kada araw. Dahil sa napakapait na lasa nito, maaari mong lagyan ng konting mapalasa na matamis. May mga tao naman na umiinom ng kaunting honey para hindi nila malasahan ang mapait na lasa nito. Sa maraming pagkakataon, kayang pagalin ng serpentina ang iyong problema sa tiyan, maging pananakit man iyon o kaya pagtatae. Dahil uso ang baradong ilong at kahirapan sa paghinga dahil sa sipon tuwing tagulan, ang serpentina dapat ay hindi mawawala sa iyong mga bakuran. Kung barado ang ilong mo, pwede kang ngumuya ng hilaw na dahon ng serpentina. Haluan mo na lamang ng konting honey. Epektibo rin ang pagmuya ng dahon ng serpentina kung ikaw may hika. Sinasabi nga ng mga tao na ang serpentina daw ay ang apdo ng mundo. Subalit sa kabila niyan, may mga pasyente pa rin natutuwa dahil sa epektibo nitong serpentina sa mga sakit na may kaugnayan sa stroke, diabetes at infeksyon sa baga. Napakarami ng pag-aaral ang isinagawa sa halamang gamot na serpentina para mapatunayan lamang
kung talagang totoo ang sinasabing mga kakayahan nito. Ang mga pagsasaliksik ay nagpapatunay ng 6 na gramo ng serpentina ng acetaminophen. Kung ito ay iinumin ng 2 hanggang 5 araw kung ikaw may sipon, lagnat at pamamaga ng lalamunan, napakarami ngang nagagamot ng serpentina. Subalit, hindi lahat ng tao ay pwedeng gumamit ito. Meron pa rin babala sa paggamit ng serpentina. Sa kabila ng magandang reputasyon ng halamang gamot na serpentina, dapat ka pa rin mag-ingat sa paggamit ito, lalo na kung isa ka sa mga sumusunod ng grupo ng mga tao. Kung umiinom ka ng aspirin, ang serpentina ay bawal sa'yo o anumang gamot na nakapagpapalabnaw ng dugo. Dahil ang serpentina ay may sangkap na pampalabnaw din ng dugo. Kaya makakabuti na iwasan mo ito o kaya magkonsulta muna sa doktor bago gamitin ang serpentina. Bawal din ang serpentina sa mga buntis o nagpapasuso ng sanggol. Kailangan maingat ka sa paggamit ng serpentina sapagkat ito ay nakakapagpalaglag ng sanggol sa sinapupunan. Bagaman wala pang pag-aaral at tumitiyak sa bagay na ito, ngunit pagdating sa pagpapasuso ng nanay sa sanggol, mas mabuti na iwasan ito. Bawal din ang serpentina sa mga pasyenteng may sakit sa immune system. Ang mga taong may sakit tulad ng lupus, rheumatoid arthritis at multiple sclerosis ay dapat mag-iwas sa pag-inom nito. Kung binabalak mo ang pag-inom ng serpentina sa mga susunod na panahon, tandaan mo ang paggamit ng halamang gamot na ito ay limitado lamang sa 3 buwan para sa mga matatanda at 1 buwan lang para sa mga bata. Kahit na ito ay nasa kapsula o dahon, meron pa rin ito mga side effects. Ayon sa mga pag-aaral, kapag matagal mo nang ginagamit ang serpentina, maaaring magkaroon ka ng pamamaga ng kulani o seryosong allergy at bigla ang pagtaas ng mga enzyme sa atay. Sa kabila ng mga pag-aaral na maraming benepisyo ang serpentina, mas makakabuti pa rin na magkonsulta sa iyong doktor.